Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila, Toits. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Update lang po tayo sa nangyayari dito sa ating bansa. Pag-usapan natin etong mga diskayas. Ito raw mag-asawang diskaya ay hindi na raw makikipag-cooperate sa ICI. Dito po sa Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung nag-iimbestiga dyan po sa anomalya sa flood control. Inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka na hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa komisyon. They invoked their right against self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayan po ay ayon kay Hosaka. Sino ba naman kasi ang nagpupumilit na gawing state witness itong mag-asawang ito? Isa lang naman yung nagpupumilit eh. Isa lang naman talaga yung halos awayin na itong Blue Ribbon Committee para lang maging state witness at mapailalim sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Bakit? Kasi insured. Insured. At meron din umanong 120 million na kasunduan mga kababayan. Ayan naman po ay hindi po napatunayan. Yan lamang po ay chismis ng mga marites. So, etong mag-asawang Diskaya, noon pa man, ako talaga wala na akong tiwala dito. Ako po ay kontra talaga na gawing state witness itong dalawang ito. Kasi unang-una, bakit mo gagawing state witness o isa sa ilalim mo sa Witness Protection Program etong mag-asawa na ubod ng sinungaling? Paano mo gagawing state witness at isa sa ilalim sa Witness Protection Program itong mag-asawang ito, meron itong pinoprotektahan? Nagsabi sila, meron silang statement, pero ang nangyari, kulang-kulang. Naglabas sila, nagturo sila ng mga pangalan ng mga congressman na sangkot di umano sa flood control anomalies sa mga ghost projects. Pero ang sinabi lang nila, ang binanggit lamang nila ay yung from 2022 hanggang 2025. Alam ba sila nagsimulang yumaman? Diba? Inamin naman nila sa kanilang sa interview sa kanila na sila'y nagsimulang yumaman noong 2016 nung sila ay nag-DPWH. In 2016, si Bato de la Rosa pa nagtanong nun. Kaya nalaglag pa tuloy si Duterte nun dahil kay Bato de la Rosa Kaya lang kayo nagsimula nag-DPWH 2016 po. 2016, doon nagsimula na maging presidente si Duterte. So 2016 hanggang 2022, hindi binanggit ni Sara Diskaya at ni Curly Diskaya yung mga pangalan na tumulong sa kanila, na kumbaga nagpayaman sa kanila. Yung mga congressman, kasi binanggit niya lang from 2022 to 2025. Nasan yung 2016 hanggang 2022? Sino-sino yon? Hindi naman nila masabi. So, ibig sabihin, meron silang pinoprotektahan. Kapag ganyan, hindi mo pwedeng gawing state witness yan. Hindi mo pwedeng ilalim yan sa Witness Protection Program kasi yung kanilang sinasabi ay tawag dito, selective. Sabi nga na di ba, may selective amnesia. Meron siyang nakakalimutan, meron siyang hindi makalimutan. Pilim-pili yung kanyang mga sinasabi. Pilim-pili yung kanyang mga ibinubulgar. Gagawin niyo bang state witness yon? Kaya ako okay lang sa akin Dapat lang talaga wag na gawing state witness ito. Isa pa, paano mo gagawing state witness itong mag-asawang ito? Paano mo isa sa ilalim sa Witness Protection Program? Ayaw nga magsoli ng kanilang mga ninakaw. Tingnan ninyo si Bryce Hernandez. Sinoli na yung mga expensive cars, yung mga luxury cars. Ang ibig sabihin nun, siya ay handang makipagtulungan. Sincere siya na magsoli
ng kanyang mga ninakaw para patunayan na siya'y sincero at talagang gusto niya makipagtulungan sa gobyerno para mahuli yung mga mastermind. Pero itong mga diskaya, wala nga tayong naringgan sa kanila na isosoli yung mga sasakyan nila. Yung mga sasakyan nila ay nandoon sa nasaan ba ngayon? Nasa Customs ba? Bureau of Customs. Bakit? Kasi mayroon pa pala mga utang ito Hindi po pala nagbabayad ng tax itong mga diskaya na to. So paano magagawing state witness at isa sa ilalim sa Witness Protection Program, itong mga diskaya, sila yung most guilty. Diba? Pag most guilty ka, hindi ka pwede maging state witness. So etong si Sara Diskaya at si Curly Diskaya na by the way, ito raw si sa atin lang to mga kababayan. Narinig ko lang to dun kay sa isang chismoso na tulpo. Ito raw si Sara Diskaya ay meron daw ibang alam nyo na yon. Meron daw iba. Dahil gumaganti raw dito sa kanyang asawang si Curly Diskaya, sa kanya naman pambababae. Anak ng tokwa. At matindi na ito. Panahon na iniimbestigahan sila dito sa flood control anomaly, nagawa pa na ito ni Sara Diskaya na talagang makipagkita dun sa kanyang labidabs. Ayan po, ayon sa ating bubwit. Ibang klase. So ito palang mag-asawang ito, kahit nakikita natin na okay naman, yun naman pala, may kanya-kanyang mga sideline mga kababayan. So mga sideline at may mga extracurricular activities. Ito mga ito. Morality-wise, bagsak pa rin. Anak ng toko yan. So yan mga kababayan, paano magagawing state witness itong mga ito? Hindi mo mapagkakatiwalaan. Pilim-pili ang sinasabi. Ayan Hindi na sila makikipag-cooperate. At tingnan nga natin itong ilang mga comments ng ating mga kababayan. Ito mga kababayan, ICI investigation must be open to public with media coverage, but Diskayas must not be state witness. Isa rin yan sa sa panawagan ko, sa totoo lang. Dapat talaga live. Dapat nakikita kayo ng taong bayan. Yung nangyayari dyan sa ICI, yung investigation ninyo, dapat naka-live. Parang Senate hearing, parang Blue Ribbon Committee, dapat naka-live. Sayang nga, hindi namin nakita si si Mark Villar Kasi sabi ni Montulfo, alam nyo, si Montulfo, ewan ko ba, naging marites na rin to. Naging marites na rin to si Montulfo sabi niya, eto raw si Mark Villar ay nagalit, nagwala dun sa ICI dahil para bang pinag-iinitan siya at pinapalabas na siya ay may kinalaman sa flood control anomaly. Ang nangyari daw, siya po ay hinila palabas ng ICI office. Kumbaga sinipa siya, pinalayas. Pero sabi naman ng ICI, hindi naman daw totoo, wala naman daw ganung nangyari. So hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo, ICI ba o itong si Montulfo. Si Sir naman Sir Montulfo. Huwag ka naman sana sir magkalat ng fake news alam mo, nakikinig po kami sa inyo. Tinitingnan ko lagi yung inyong mga post. Sana naman, huwag kayo mag-post ng fake news. Bilib na bilib pa naman ako sa inyo bilang marites na rin kayo. Sa totoo lang So, hindi naman daw totoo. Ayun nga yung disadvantage kapag hindi nyo nila live yung inyong yung ginagawa ninyong pag-iimbestiga. Dapat live, dapat kita ng taong bayan, dapat transparent kayo. Sabi nga dito, ito mga kababayan, di kasi live, bias. Gusto nila live para walang lusot ang mga mastermind. Sila nadidiin samantalang mastermind malaya. Yan daw ang gusto ng mga Diskaya naman. Dapat live.
Kahit live yan, ayoko talaga maging mga state witness sa mga diskaya. Talagang iba ang paliko-liko ng bituka niya. Doon pa lang sa pagtakbo niya doon sa Pasig, nung kung ano-ano paninira ginawa kay Mayor Vico Soto. Lang yan, nagpagawa ng building na walang permit. May permit yung iba, pero yung ibang permit ay ibang floors walang permit. So ito pasaway talaga, ito mga diskaya. At ang dami na, di ba? Ang dami naglalabasan ng mga ghost projects, mga palpak na gawa ng mga diskaya. So dapat talaga wag itong gawing state witness. Di ba? So ano ngayon ang gagawin kay sa mga diskaya? Ito mga kababayan, pakinggan natin si former Senator Leila de Lima. Ito mga kababayan, si Leila de Lima, hindi ko alam kung anak niya to o apo niya. Ito raw yung dapat gawin kay sa mga diskaya. Sabi dito, hindi na raw magko-cooperate yung mga diskaya sa ICI. Talaga? Hindi na ha? Hindi na? Oo. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Sabi dito, Ayan mga kababayan. Ayos Si Madam Leila de Lima may pa-TikTok na no? May ma-TikTok, may pa-reels na rin. Ito si former Senator Leila de Lima at ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Siya po ay representante ng isang party list. At sabi ni Leila de Lima, at sabi nung, hindi ko alam kung sino to, pamangkin niya ba to, anak niya to. Sabi, kulong na yan, mga kurakot, kulong na yan, mga kurakot. Ito mga diskaya, kung kayo hindi magsasalita, hindi niya ibubulgar yung mga nalalaman ninyo, pinakamaganda talaga, ikulong na kayo. Pinakamaganda talaga, ito mga kurakot na to, ikulong na. Hindi ka na hindi ka na makikipag-cooperate ba't sino ba ang nawalan? Bakit akala ba ng abogado niya ay malakas ang kaso? Kumbaga ang depensa nila? Halos ngayon nga lumalabas ang dami mong mga palpak na proyekto. Tapos ngayon hindi ka makikipag cooperate sa ICI. Bilang pagtatapos, eto mismo si Ombudsman Boyeng Rimulya ang sabi tungkol dito sa mga diskayas. Wala pa sila nararamdamang fear. O hindi sila natatakot Kung mapapansin nyo si mga diskaya, di ba si diskaya na isa, yung babae, si Sara Diskaya, di ba pumunta ron sa papasok siya, may pag ganun pa. Pag ganun pa pag ganun pa-cute pa kala mo naman cute. Tapos yung paglabas niya, sabi niya, ay gandang-gandahan niyo yung mga memes niyo sa akin Hindi seryoso. So ibig sabihin, hindi sila natatakot. Wala silang takot. Sabi ni Rimulya, I don't see fear in their faces. Hindi ko sila nakakitaan ng takot. At parang walang remorse. Walang pagsisisi doon sa ginawa nila. Sila pa yung para bang nagmamalaki. Yan yung nakikita nila Boyeng Rimulya. Kahit tayo di ba? Pansin naman natin Parang hindi sila seryoso. Para bang sinasabi nila, balang araw makakawala din ako kaya di ko kailangan sabihin lahat. So parang ganun yung nakikita ni Ombudsman Rimulya. Saka, ba't kaya ang lakas ng loob nila mga kababayan? Talagang merong tao sa likod nito May nagtatanggol dito May nagpapalakas ang loob nito Baka naman kaya hindi kayo magsasalita dahil pinapaasa kayo na baka matanggal ang Presidente Marcos sa pwesto. At syempre kapag natanggal sa pwesto, makakalusot na kayo sa ginawa ninyo kasi yung papalit, syempre, mukhang pagtatakpan na kayo. Kasi isa dun sa nagpipilit sa inyo na maging state witness kayo. Yung nagtatanggol sa inyo, halatang labs na labs kayo. Di ba, kaibigan nung gustong maging presidente? Baka naman ganun, umaasa kayo na anytime now, mapapalitan ng presidente, kaya medyo nagbago, hindi na muna ako magsasalita. Total, matagal pa to.
Baka magpalit ng presidente, baka mapatalsik ang presidente. Oh, baka ganun sinasabi nila. Ganun yung inaasahan nila. Kaya sabi, wag mo naman sabihin. Kami bahala sa iyo dyan. Stay put. Relax ka lang mga diskaya. Kaya hindi sila nagsasalita. Kaya, ano sabi? Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Mga kurakot. Oh. Dapat yun talaga ang gawin. Dapat ikulong etong mga kurakot na ito. Grabe ang nakuhang pera ng mga diskaya galing po sa kaban ng bayan. So, para sa akin okay lang. Huwag sila makipag-cooperate sa ICI. Unang-una naman, umpisa pa lang, halata natin na hindi naman talaga sila magsasabi ng totoo eh. Kung meron man silang sabihin, kulang-kulang, piling-pili. Wag na lang. Di ba? Kung meron ka reservation, wag ka na lang magsalita. Kung hindi mo rin sasabihin lahat, wag ka na lang magsalita. Oh, ayun ang kapalit. Kukulong ka na lang. Oh, dahil kurakot ka. Di ba? So, yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.